Tulad ng marami sa atin, yung mga kaganapan itong nakaraang araw ay nagbigay sa akin ng halo-halong pakiramdam. Halong lungkot, inis, pagkadismaya, galit, pagkalito, at nagbunga din ng maraming mga katanungan na sinikap kong sagutin sa pamamagitan ng pagsisiyasat at gayon din pagbabasa. Dahil para sa akin, importante na mabigyang linaw ang ilang sa mga isyu at mga kaganapang pwede pang mangyari sa mga susunod na araw upang walang duda, hindi mag-alang-alang ang ating mga kababayan kaugnay sa mga mangyayari sa susunod na buwan. Hindi ko man masagot lahat ng katanungan, kaya itong sagutin ng iba't ibang ahensya kung saan nakabinbin ang mga issue at katanungang ito. Tulad ng sinabi ng Pangulo, ayon kay Secretary Remulla, hindi ito panahon para magdiwang. To quote specifically, ayon kay Secretary Remulla, this is not a time to celebrate. At dama ko ang marahil pinagdaanan ng Pangulo na naging mabigat na desisyon ito para sa kanya. Ang pwede ko lamang maihalin tulad dito ay parang nung governor ako. Nung governor ako, may isang malapit akong kaibigan at kasamahan sa trabaho na inakusahan na pinatay. Yung di umano pumatay din sa kanyang ama 20 years ago. Bilang gobernador at bilang ama ng lalawigan. Yung akusado, yung pumatay ay kaibigan ko, kakilala ko at kasama ko sa trabaho. Yung pinatay niya, tiga Sorsogon din. Pero kinailangan kong sundin yung sinasabi ng batas at hanggang ngayon kinakaharap niya yung kaso at hanggang ngayon din nakapiit pa siya kaugnay ng ginawa niyang pagkakamali. Bagaman, sabi ko nga, yung kanyang tatay, nung 8 years old siya, pinatay nung taong yon pero inareglo yung kaso kung kaya't hindi nakulong. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko rin ng mga panahong yon. Kaya naging mabigat yung pinagdaanan marahil ni Pangulong Marcos kaugnay sa bagay na ito. Dahilan at rason para maging normal para sa bawat Pilipino rin na may maramdaman na kabigatan o pagkalungkot sa mga nagdaang kaganapan na napanood nating lahat sa telebisyon. Naniniwala kayo na legal nangyari turnover pa? Hindi na para sa akin sabihin kung legal yun o hindi dahil nakabinbin na yan sa Korte Suprema. Naghain na ng karampatang kaso para sa habeas corpus ang ilang individual at nakabinbin na sa Korte yan at pinakomentaryo na nga ang pamahalaan kaugnay niyan. Siguro mas kaya kong sagutin na tanong ay ito. Papaano kung nanalo ang mga petitioners? Paano kung yung nag-file ng petition for habeas corpus, meaning produce the body, ay nagwagi? At nag-utos ang Korte Suprema na i-produce yung katawan at iuwi dito. Anumang desisyon ng Korte Suprema, hindi binding sa ICC. Dahil wala namang jurisdiction ng ICC doon. Pero binding ang anumang magiging desisyon ng Korte Suprema, kunwari lang, sa mga opisyal ng pamahalaan. So kung mangyayari yon, ang gagawin ng Korte, pag-uutos sa pamahalaan, na gumawa ng mga hakbang para may sakatuparan yon sa pamamagitan ng pag-intervene halimbawa sa ICC, pero sa dulo, desisyon pa rin ng ICC yon dahil anumang desisyon ng Korte Suprema, binding lamang sa mga opisyal ng pamahalaan at mga Pilipino at sa Pilipinas kung saan siya may jurisdiction. Sir, mas malaking problema ba yun kapag naglabas ng ganong decision ng SC? Hindi siya problema. Yan ay magiging kautusan ng Korte Suprema na part of the law of the land. Sa gusto man o ayaw, sang-ayon man o hindi ang pamahalaan, ay dapat nilang sundan. Sir, about Senator Bato de la Rosa, nagkausap na po ba kayong dalawa? Nagkausap kami. Humihingi siya ng anong favor or tulong ang hinihingi niya sa ang kinuwento ko sa kanya at sinabi ko sa kanya, ang siyang sasabihin ko rin ngayon. Meron kaming summary ng mga kaganapan dito sa Senado noong mga nagdaang panahon na may mga akusadong senador o senador na inakusahan ng iba't ibang krimen. Kung maalala nyo, kaugnay ng rebellion complex with murder ng laban kay dating Senador JPE, Senator Enrile. Yung kaso laban kila Senators Enrile, Revilla at Estrada. Yung kaso laban kay Senator Lacson. Yung kaso laban kay Senator De Lima. Yung kaso laban kay Senator Trillanes. Ito yung iba't ibang sitwasyon kinaharap ng Senado kung saan may kaso laban sa kanila. At ang naging pasya ng Senado ay ito. Hindi nakabase sa batas, pero nakabase sa tinatawag na institutional courtesy. Hindi papayagan ng Senadong arestuhin ang sinumang miyembro niya sa loob ng Senado. Lalo na kung merong sesyon.
Ang pinakamatagal na namalagi dito sa Senado ay si Senator Trillanes na namalagi dito ng humigit kumulang 25 araw. Bibigay ko sa inyo yung history sa mga nagdaang panahon para may reference kayo. Dagdag pa dito, sa lahat ng kasong yon, maliban na lamang kung winidraw o inatras yung warrant, ay sumuko din sa mga otoridad, yung mga miyembro ng Senado, matapos nilang makuha o hindi makuha, at klarong hindi na makukuha, yung kanilang legal remedies na sinusubukan kunin. According to former Senate President Drilon, sa sitwasyon ngayon, wala kang pwedeng gawin para protektahan si Bato sakaling magkaroon na ng warrant of arrest. Una, hindi naka-adjourn ng session. And then pangalawa, mabigat yung kaso na kinakarap Well, niya. tama si Senator Drilon in one sense. Historically, may session o wala, again, institutional courtesy dictates na huwag ito pasukin ng kapulisan para may posasang senador. Dalawang bagay ang nangyayari. I-exhaust yung legal remedy o kusang lumalabas yung senador sa Senado. Ang pinakamaliwanag na ehemplo ay sa kaso ni Senator Laila de Lima. Isang araw lamang siya natulog dito at kinabukasan, sinuko niya yung kanyang sarili sa mga otoridad. Sa kaso nila Senator Estrada Trevilla, sinuko din nila yung kanilang sarili sa otoridad makalipas ang isang araw. Si Senator Enrile makalipas ang isang taon. Si Senator Lacson ilang buwan hanggang hindi lumabas yung desisyon ng Korte Suprema. Nagtagusa, hindi sa Senado, sa labas. Pero ayon kay Senator Enrile, hindi daw niya trabaho na hanapin si Senator Lacson o sabihin ko nasan siya kung nalalaman man niya. Trabaho daw ng mga otoridad yon noong mga panahon na yon. The Constitution is clear in Article 6, Section 11. It is only when Congress is in session and the penalty to be imposed for the offense is less than 6 years. Is a member of the Senate or Congress immune from arrest? Magpapatuloy yung kaso pero hindi pwedeng arestuhin. Sa kasong ito ng ICC, ang mga batas kasi natin klaro yung penalty, di ba? The penalty of 1 year to 6 years, the penalty of life imprisonment, the penalty of prison correctional, which is 6 years to 12 years. Klaro naman yun eh. Ang problema sa ICC, ang nakalagay doon, ang imposable penalty ay not more than 30 years or life. So, pasok sa not more than 30 years ang 5 years, ang 4 years. So, isang posibilidad na pwedeng matanong o ma-clarify yung bagay na yon, pero hindi pa rin applicable nga dahil wala kaming session hanggang sa June 2. So for the meantime, ano yung commitment ng Ang sinabi ko sa kanya, we will try to afford him every opportunity to avail of legal remedies that he is entitled to. Sa katunayan, ginawa na niya. Dahil co-petitioner siya ni Pangulong Duterte, hindi ba? Sa Supreme Court case, kung saan bagaman walang ginrant na TRO, ay pinasagot yung mga respondent sa kaso at posibleng maaksyonan niya ng Korte Suprema sa hindi malayong hinaharap. Lalo na kung sakasakaling maglabas uli ng warrant ang ICC. Inside the premises of the Senate, and that practice is also part of our rules. But again, hindi naman ito rason para, kasi yun nangyari kay Senator Trillanes, 25 days. Ano yung sitwasyon nun? Nirevoke, binawi yung amnesty. At pending sa korte, yung pagbawi ng amnesty kung legal nga ba yun o hindi. Wala pa. Nagde-decide yung korte kung mag-i-issue o hindi, pero anytime pwedeng ilabas. So namalagi siya dito hanggang isinangtabi ng korte yung pag-i-issue ng warrant of arrest dahil naglabas na ng desisyon ng Korte Suprema na hindi pwedeng i-revoke ang amnesty na ibigay na. Ang tanong, sir, is papayagan nyo ba siya na mag-sanctuary dito kung meron ng warrant of arrest? I mean, kung hindi pwedeng isilbi dito, pwedeng mag-stay? Hindi para sa akin na pigilan si Senator Bato na magtungo dito, desisyon niya yun. Pero ang hangganan siguro nun ay hanggang makakuha at klaro na kung anong magiging pasya ng korte kaugnay sa kanyang pag-avail ng kanyang judicial remedies na karapatan niya. Hindi lamang bilang senador, bilang isang ordinaryong mamamayan. Sir, so in theory, kung ako arresting officer, abang ako na lang siya sa gitang Senado. Hindi para sa akin na idikta sa kanila kung anong dapat at hindi nila dapat gawin. But that is theoretically possible. Again, within the premises of the Senate. Outside the gate. Labas ang Senado ron. Sorry, so
Kahit po walang sesyon, basta nasa loob siya ng premises. Kasama yan sa mga Kahit wal- kasama yan sa mga president na binanggit ko dun sa mga dating senador na binanggit ko. Kahit walang session, basta nasa loob siya ng Senado, hindi pwedeng arrestin. Hindi pinayagan ng mga nauna ring Senate President. Bahagi na yan ng tradisyon at practice ng Senado na sangayon nga sa rules namin ay bahagi na rin ng rules namin. And you will also not allow it, sir. Yes. Kahit walang session. Yes. Ang Interpol na magsiserve ng warrant of arrest, hindi nila allowed pumasok. Lalong hindi. Kasi kung yung law enforcer nga na Pilipino, hindi. Lalo pa kung dayuhan siguro. Pero sa kasong nagdaan kay Pangulong Duterte, hindi naman dayuhang Interpol ang humuli sa kanya. Pero sir, clarification lang. Sinabi rin sa inyo ni Senator, sir, sinabi rin ba sa inyo ni Senator De La Rosa na that is his intention kung sakaling may warrant of arrest, mag-stay siya dito? Or? Wala siyang sinabing gano'n. Nagtanong lamang siya ng iba't ibang options na pwede sa kanya. Like, sir, Iba't ibang options na pwede sa kanya di kaugnay ng Senado. Hindi ako isa sa mga abogado niya para magbigay ng suggestion maliban sa pwedeng magawa o gawin ng Senado. At hindi rin para sa akin na sabihin ko ano yung mga options na nabanggit niya. Nasa sa kanya. sir, parang parang theoretical pa rin naman. So, kung may warrant of arrest, pili niya magstay dito, papayagan niyo ba yun? Wouldn't it be bad for the Senate as in an institution na merong magtatagal magstay dito dahil ayaw masilbihan ng warrant of Again, arrest? tradisyon yan at rule yan na bahagi na ng Senado dahil naging practice ng Senado bilang pagtatanggol nga sa institusyon at institutional courtesy. Ulitin ko, wala sa batas yan pero nasa rules ng Senado at institutional courtesy lamang yan. Hindi naman sa habang panahon hanggat mabigyan siya ng sapat na panahon na magkaroon ng linaw o pagpapasya yung kanyang judicial remedies. Yung sinabi niyo po na bibigyan niyo siya ng tulong para sa legal remedies. What do you mean by that, sir? Tutulungan siya ng mga abogado ng Senate? Hindi. Hindi ko sinabing tutulungan siya hanggang maresolbahan yung kanyang judicial remedies na available sa kanya. Yung nga sir, nabanggit nila, hanggat nangyayari siya sa SC, gusto niya na legal. Pwede naman yon, pero hindi na nag-i-issue ng TRO ang Korte Suprema. Yun sana yung pwedeng sandalan nun. Pero baka premature din kasi wala naman siyang warrant of arrest. So pwede siyang mag-reconsider at humiling ng pag-i-issue pa ng TRO kapag ka nag-apply na sa kanya. Meron na pong nag-coordinate from ICC para humingi ng documents ng Senate Wala. for hearings? Wala sa aking tanggapan at wala pa rin sa Secretary General na sinasabi sa akin. Naaasahan ko namang sigurong sasabihin agad sa akin pag may ganun. Sir, dahil matindi na daw yung divisiveness na naidudulot nito sa bansa. Sabi ni Senator Amy, mahalaga na ma-establish kung dumaan sa due process, kaya meron siyang hearing on Thursday. Sa tingin niyo, makatutulong yun yung para ma-address yung concern ng marami at yung tanong ng marami na dumaan ba sa due process? Pero- Hindi ba? Kung ang concern ni Senator Amy ay grabe na yung divisiveness o pagkakawatak-watak natin, di sana ang maging dulo ng kanyang pagdinig ay maghilom tayo at magkaroon ng pagkakaisang muli at hindi lalo pang dagdagan yung divisiveness o pagkakaaway-away natin. Kung yun ang pakay niya, sang-ayon ako sa pakay na yon. Para mabigyang linaw, tulad ng mga binanggit ko ngayon, para mabigyang linaw ilang katanungan na meron ang ilan sa ating mga kababayan at mga alinlangan na meron sila marahil kaugnay nito, o mga pangamba na meron sila kaugnay nito. Sana hindi makadagdag yung pagdinig na yan kaugnay sa lalong paglalim pa ng sugat at hidwaan sa pagitan ng ating mga kababayan. It's not for me to support or not. I support every undertaking of every senator, and dependency of a case should not prevent that. Klaro sa mga naging desisyon ng Korte Suprema na ang pagkakaroon ng kaso sa Korte base sa Sabio at Chartered Bank case ng Korte Suprema ay hindi pwedeng maging hadlang para magsagawa ng hearing ang Kongreso dahil magkaiba ang pakay nun. At hindi naman pwede porkit may mag-file ng kaso, hindi na pwedeng tingnan o imbestigahan ng Senado. So sinusuportahan ko ang kapangyarihan ng Senado na magsagawa ng pagdinig bagaman may kasong pending sa Korte nga. Yun, motu proprio, di ba? Motu proprio, yun, walang rest regarding that.
Wala pa dahil hindi pa namin naamyendahan yung rule na nililiwanag or pinagbabawal yan. So sa ngayon, ang rules ng Senado, pwedeng mag-conduct motu proprio ng hearing ang kahit na anong komite. Noon, dun sa mga nauna rito, tulad ni Sally, Blue Ribbon Committee lang ang pwede. Inamyendahan yung rule para payagan lahat ng komite. Nagkaroon ng issue, kung maalala nyo, ilang buwan na nakalilipas at kinonsidera naming limitahan ulit, isara yung gripo, ika nga. But we did not get to amending that rule. So the rule still stands up to today na lahat ng komite kapag ka-recess ay pwedeng mag-conduct ng hearing motu proprio. At hindi pwedeng pigilan, hindi ko pwedeng pigilan o mapigilan. Sir, so far, madami na daw protest action in support of Duterte. Do you think it would affect yung economy and ano yung your take on that? Palaging may epekto anumang ingay sa politika sa mga negosyante. Magpepreno ng konti, magpipigil-pigil ng konti, pero sana habang naiibsan ito, habang humuhupa ito, habang lumilinaw kung anong mangyayari sa mga susunod na araw, buwan at linggo, huhupa din yung pangamba ng mga negosyante at manunumbalik yung kanilang pamumuhunan sa ating ekonomiya na lubusan nating kailangan sa panahon ito. And on Senator Robin, nandun pa din siya sa The Hague. Sabi, di ba, hindi niya kailangan kumuha ng travel authority since personal naman yon. Hanggang break, pwede siya doon? Karapatan niya yun. Napagpasahan na yan sa kaso ni Marcos versus Manglapos ng Bahagya na nireiterate yung right to travel at ang limitasyon lamang ay specified. Kaya nga naging pasya ni dating Senate President Rilon, hindi na mag-require ng TA. Kasi kung ang korte nga hindi pwedeng pigilan ng isang Pilipinong magbiyahe, siya pa daw kaya bilang Senate President, lalo na kung pribado yung biyahe. Pag official trip, ang nagiging epekto lamang naman ng TA pag official trip ay yung travel tax, hindi kailangan bayaran. Pero maliban doon, wala namang epekto yung TA talaga. Pag-authorize din na gamitin yung diplomatic passport niya, yun ang epekto ng pagkakaroon ng TA. So malamang ang ginamit ni Senator Padilla ay yung kanyang private passport. Sir, di ba pagka may TA ka, o pag wala kang TA, pwede kang harangin ng immigration? Oo, kung requirement yon ng batas na dapat may TA ka. Halimbawa, nung governor ako, kailangan may TA ako mula sa DILG secretary. At pwede akong harangin ng immigration kung wala ako nun. Pero since walang ganung requirement bilang senador, hindi siya pwedeng harangin ng immigration at sabihing may requirement ng TA. Dahil ang Senado mismo hindi nagre-require ng TA. Sir, itong, balikan ko lang yung tungkol doon sa mga rallies. Do you think itong rallies will ripen into like a people power kind of scenario? Hindi para sa akin na sabihin yon, pero ang pwede kong makomentaryo lang siguro, karapatan ng ating mga kababayan na magpetisyon sa gobyerno kaugnay ng sama ng loob nila sa pamahalan. Karapatan nila yon na ginagarantiyahan ng saligang batas. At para sa akin, marapat lamang na payagan at pahintulutan yon na sinabi naman ng gobyerno na papayagan at papahintulutan nila dahil saklaw yon ng Bill of Rights na ginagarantiyahan ng ating saligang batas. Basta't mapayapa yung mga pagtitipon na yun. Medyo babalik. Sir, kung sakali lang pong magkubkub si Senator Bato dito tapos magsa-start ng impeachment, may effect ba siya in any way, sir? Like, madedelay ba the impeachment, pre-trial, trial? Wala ako nakikitang rason para madelay yun, at least hindi siya malilate. So walang epekto sa preparation para sa impeachment itong nangyaring arrest kay former President? Wala ako nakikitang posibleng epekto nito. Kung hindi, magandang ihalintulad. Sa dami na nagmamadali, sa dami na nangungulit at nanguurat, kaugnay dito, kung isipin ninyo, yung pagdinig kay dating Pangulong Duterte, sinet ng September 23. 6 na buwan matapos masimulan at kung isipin nyo, nakadetine pa. Pero aabutin pa rin ng 6 na buwan. Wala silang recess. Pwede nilang iset yan anytime. Pero minabuti nilang magkaroon ng ganong kahabang preparasyon. Hindi lamang sila, pero magkabilang panig.
kaugnay sa kasong ito. Wala rin silang recess. So, sir, ang status ng preparation na yan? Sumulat ang Kamara, gusto nila mag-inspeksyon, pinayagan namin sila, pero wala pa silang schedule dahil yung petsang binigay namin ay sila naman hindi pwede. So, ang ginawa namin ay sumulat din kami. Sa sumulat na abogado ni Vice President Sara, in the interest of fairness, kung gusto nilang mag-inspeksyon din ng magagamit nilang mga lugar para ma-assign na ng Senado yun. Sir, kailan nakaschedule yung inspection? At their convenience, hindi pa nila sinasabi sa amin. Pero may official assignment na ba yung mga Wala pa. room? Wala pa. Gusto namin kunin muna yung opinion nila, pero may isasuggest kaming room sa kanila. Nandun ka pa? Sir, sa interview namin kasi kay Senator Bato, sabi niya, ihilingin niya sa'yo, wag nyo siyang isuko pag andyan na yung ICC warrant. Did he say the same, sir, na wag nyo naman siyang isuko? Hindi. Ang hiniling niya ay panahon para ma-exhaust yung kanyang judicial remedies. Na tama at dapat lang naman para sa akin. At yung panahon na yun, nandito siya. Pupunta siya dito para hindi siya ma-aresto. Ang option niya yun. Sir, yung wife ba yung una nakipag-usap daw? Nagkaroon nga rin chance na makausap yung wife? Nagpasabi sa opisina, oo. Pero hindi niya nakausap. Nakausap kong bahagya lamang. Anong message sa inyo? Wala, na mag-uusap daw kami. Ni Senator Bato. Parang introduction ba? Sir, kung option ni Senator Bato na dito muna habang hinihintay ma-exhaust yung judicial remedies, ano pong sinabi niyo, sir? Ano? Kung option ni Senator Bato na dito muna siya habang hindi na-exhaust lahat ng judicial remedies, pumayag po kayo, sir. Nagawa at nangyari na yan noon, ang sabi ko sa kanya, at kinuwento ko rin sa kanya, yung bibigay ko sa inyong karanasan ng Senado sa mga nagdaang panahon, sa mga ibang senador. Pumayag kayo, sir. Oo, kasi nga nagawa na yan dati. Pero sir, hindi siya forever na pwede magkaroon dito in case may warrant of arrest. Hindi naman. Hanggat matapos yung judicial remedies niya, hanggang ma-resolvahan yun. Wala siyang parang time limit. Again, I'll give you the precedents. Merong 1 araw, merong 5 araw, may 3 araw. Ang pinakamatagal ay 25 days. At wala namang time limit na inimpose ang sino mang Senate President ng mga panahong yon sa incumbent senators na humarap sa parehong sitwasyon. And nag-promise po ba siya, sir, na pag natapos niya yung judicial remedy, susuko po siya? Siguro on his oath as a senator, that's enough. Hindi niya kailangan mag-promise sa akin. But on his oath as a senator, I think we should expect that of him. So, sabi niya, sir, susuko siya para makasama niya daw si dating Pangulong Duterte at si Mama Alaga. Nasa sa kanya yan. Hindi para sa akin na timbangin yung kanyang mga sagot sa iba't ibang tanong na pinupukol sa kanya. And sir, factor pa kung marere-elect siya. Kasi kung hindi siya marere-elect, hanggang June 30 na lang siya. At hindi na siya pwede magtago dito after June 30. Ang layo mo na. Oo. Ang layo mo na. Oo. Huwag na muna. Marami pang mangyayari bago nun. Oo. But it's a purely hypothetical question which I don't want to engage in because that assumes as a fact something that is not yet a fact. And it's far from being a fact given the situation in the latest survey that is quite high. Sir, yun yung sinasabi So natin. that's a shaky assumption at best if you want me, an hypothetical question. So no, not yet. So sir, di ba si Bato sinasabi niya mag-exhaust siya ng ang judicial remedies? Yun po yung inireklamo ng mga supporter ni Duterte. He wasn't given the chance to exhaust yung legal remedy kasi nailipad na siya noong nagkaroon ng decision. Thank you. Yes, but a TRO was not issued. Siguro magkakaroon ng crisis in a way kapag ka na-issue yung TRO, nandito pa at hindi sinunod. Pero walang so na-file yung petition, di ba? Hindi nag-issue ng TRO. Pangalawa, ibang sitwasyon din. Again, ito ay diskusyon na lamang. Ibang sitwasyon din kung may nakabinbin na kaso dito. Yung may kaso siyang hinaharap dito sa parehong paksa, parehong krimen di umano, tapos binulot mo mula dito at tinapon mo sa ibang bansa para dayuhan ang duminig ng kaso. Ibang sitwasyon yon. Dahil ayon mismo kay Pangulong Duterte, wala ni isang kasong nakabinbin dito sa Pilipinas laban sa kanya. Iisang korte lamang ang kumuha ng jurisdiction sa kanya para dito sa mga di umanong krimen na ginawa niya nung Pangulo siya.
ICC lamang. There is no Philippine court that is actually hearing the same case. Nung panahon niya bilang Pangulo, maunawaan ko yun. Dahil may immunity from suit siya. Si Senator Bato, wala. Pero wala ding nakabingbing kaso laban sa kanya. Hindi, ang sinasabi ko lang, yung sinasabing pinagkanlulo, wala naman kasing kaso dito eh. So, sino naman at ano naman ang tatakbuhan ng mga biktima dito? Nandun lang naman yung kaso, wala dito. Marahil ibang sitwasyon kapag may naghain ng kaso dito, dinidinig yung kaso dito, tapos ibabato mo doon para doon na lang magdinig. Kaya nga, di ba yung kwento ko sa inyo ng governor ako, mabigat man sa loob, kailangan niyang harapin yung kaso eh. Doon lang may kaso, wala dito eh. So, meron pa pala kung nagkakaso na lang siya dito? Depende sa pananaw mo kasi mas malayo namang mas maganda ang piitan sa ibang bansa kaysa dito. Pero saan yung indication nun? Bakit mas nagtitiwala yung mga victims na doon sa ICC dito at hindi dito sa ating court? Hindi mo pwedeng sabihin may tiwala lamang sila doon at walang tiwala dito. Maraming factors yan. Mas maganda sila tanungin mo. Sila Senator Trillanes, sila Senator De Lima, yung pamilya ng biktima, kung bakit nga ba doon at hindi dito hanggang ngayon. Pero hindi mo rin masabi. Ngayong nandun si Pangulong Duterte, baka may mga maglakas loob na rin maghain ng kaso dito. Pero hindi para sa akin, nasabihin niya. Di ba may panawagan sa'yo na sana huwag gamitin ng mga politiko, ng mga kandidato itong issue Na ito. ginagamit naman na. Kaya nga, Dahil parang ang paksa nila sa kanilang mga rally ay tila yun na. may iyak pa. Ulitin ko, alam ko na sa panahon ng politika nagkakahiwa-hiwalay tayo dahil 12 lamang naman ang pwedeng iboto na senador, isang mayor lamang, isang governor, isang congressman. Pero hindi rason yon para sa akin. Kaya ang panawagan ko, na huwag ito gamitin sa politika dahil malalim na sugat ang pwedeng ilikha nito sa pagitan ng ating mga kababayan, sa pagitan ng Mindanao, ng Luzon, ng Visayas, na hindi makakabuti sa ating bansa. At bakit? Para lamang sa personal na interes sa politika para manalo sa halalan? Sana wag naman. Sana hindi naman. Siguro habang mainit, sige, pero hindi naman hanggang sa dulo. At hindi naman din siguro dapat na hanggang sa pagkapanalo o pagkatalo, yan pa rin ang magdidikta ng gagawin mo, magiging pananaw mo at magiging boto mo sa lahat ng bagay. Sana hindi ganun. So, kung i-take advantage ito ng ilang candidates, ano yung implication nun, sir? Nasa dulo, mga botante pa rin na magpapasya at magdedesisyon kung ano ang gagamitin nilang basehan sa pagpili sa ating mga susunod na magiging senador, mayor at iba pang halal na opisyal. Hindi para sa akin ang diktahan yon. May maiinis, may maaasar na sobrang ingay na, may matutuwa, may magugustuhan sa dulo. Hayaan natin maging barometro ang susunod na halalan. Kaugnay sa kung sang-ayon ba sila o hindi sa ginawa o hindi ginawa ng mga kandidatong tumatakbo ngayon.